kailangan talaga ng koordinasyon ng nasyonal sa lokal. Kung walang koordinasyon ng national sa lokal at kung ang lokal ay hindi din ganun ka-responsive, kaya talagang madidilihan. Pero kung merong mabilis na lokal at yung coordination between national and local ay maayos at transparent at nag-uusap lagi, eh nakita niyo naman, napakabilis na galaw dito sa Maynila dahil sa pagpulsyon ng government. At dahil kayo pinagiging talaga ni Pangulo na tayo dapat bumababa tayo sa lokal at nakikipag-usap tayo sa ating mga mayor, sa ating mga kapitan, sa mga communities natin. Kasi at the end of the day naman, sama-sama talaga tayo dito, hindi to dapat nagkakanya-kanya. So, yun ang naging critical. So ngayon, dahil dyan, bibilis na. Kausap natin kanina ni Yorme yung mga contractor, tuwan-tuwa sila kasi tuloy-tuloy na sila ngayon. So right-of-way budget, that has been the problem of the past, Alvin. If you can give us a general figure of how much budget that for ROW and if that has been affected by the 100 billion budget cut in 2025. Definitely na-affect. No? Definitely na-affect ang right-of-way acquisition. Pero, ang naging blessing na lang natin, dahil nga sa mga delay na nangyari nakaraan 23-24, merong mga pondo na awa ng Diyos eh hindi pa na ibalik sa treasury. No, nandun pa rin po yun. At yun ang ginagawin natin gamitin. At kasama doon yung mga gagamitin natin na budget dito sa Manila. No, so, pero kagandahan naman para sa 2026, talagang nag-commit ang Pangulo na talagang ipaglalaban niya ang budget ng national government. No, na hindi na siya papayag na merong maibawas lalo na sa mga critical na project tulad nitong North-South. So, tingin ko tuloy-tuloy na tayo dahil nga sabi ng Pangulo, hindi na siya papayag na na maulit pa yung nangyari nitong 2020. Gaano ka-critical tong segment na to? Critical to kasi ito ang papasok mula Valenzuela, papasok na ng Metro Manila, ng Maynila. No, and ang Valenzuela kasi okay na, tuloy-tuloy na yan papunta Clark. Pero ang bottleneck talaga natin mula Valenzuela, papasok ng Caloocan, papasok ng Maynila. Yun ang critical na portion. At tingin ko, kung magawa natin ito ng mabilis, sa term ni Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ni Yorme, itong next 3 years, eh madali na nating ding ma-solve yung problema sa Makati, sa Taguig, sa Parañaque, sa Muntinlupa, etc. No? Tuloy-tuloy na tayo hanggang Calamba. Ibig sabihin, if you can finish this hanggang Blumentritt, okay na, may access point ka na. Kumbaga, if we can do it in Maynila, we can do it everywhere. Yun ang mangyayari dyan. That sounds like 2028. Hindi naman. Huwag na kayo mangyayari hanggang Pero sir, walang politika dito. You have to be reminded that Manila is Pinakamasikip eh. the host of the train. Oo. Gusto ko lang i-remind yung history, no? Pag dumulo ka dyan konti, tutupan na yan. It's very critical as connector to Metro Manila. Kasi dyan malaking function yan, yung lupain na nandiyan dyan dati. At saka ito talaga, ito yung simula ng linya. Kahit nung araw pa, nung lumang panahon pa. Kaya naman we're very excited, no? Kasi at the end of the day, alam mo yung pagdidili-dali, yung puro andap, that will cause delay. But for the meantime, I am at least I can face the people of Manila, especially the old Antipolo community, na sila matutulog ng mahimbing, na may dalawang gobyerno na nag-usap, national at local, na sila ay hindi na magagalaw. Mayor, Diba, yun ba that's yung good news. isang nakatagal? Dahil nga, we wanted na mas konti yung matatama. Well, matagal kasi ang acquisition ng ROW. It takes time, no? There's so many process, even a judicial process, and so on and so forth. But with the active participation and performance of Secretary Vince, it's not because nandito siya dahil napapanood naman natin talagang active siya, no? Na-redesign through engineering idea, no? Na napanipis pero mas tumibay yung sasapo sa ating mga train station o train rail, no? Kaya naman ito at least ang laking, pag tinignan niyo ang haba niyan hanggang doon.
So imagine the community that will be disenfranchised. But with the effort of DOTR, happy naman kami. O di, pagka pumunta ako sa bahay-bahay dyan, matulog na kayo ng mahimbing. Hindi, walang mangyayari sa inyo. Which I think very important sa community participation. Na pag may big project, big ticket project, pag involve ang community at sila ay nagkaroon ng assurance or some level of assurance, I think you will have the support of the community. Now, it's not only the community now, but the entire city government. All our resources in our own little way will full support of the full swing development nitoong aming relays or train system sa Manila. Sir, Blumentritt Station kayo meron dito. Dadaan lang to. Hindi, dalawa. Kaya nga maganda para sa Blumentritt. Solis and Blumentritt. Dalawang stasyon to. Sir, budget season Critical now. Do you have any appeals to Congress as far as maybe preserving the critical projects? Kasi I think klarong-klaro ang apela ng ating Pangulo. So, sinabi niya, kung kailangan niyang ibalik ng ibalik ang budget, dahil kung hindi tututugon sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Kasama na doon itong NSCR natin, alam natin, ito talaga magbibigay ng long-term na relief sa transportation, ginahawang pangmatagalan na. Kaya tingin ko ipaglalaban talaga ng ating Pangulo ito. Tingin ko naman very clear yung mensahe niya at uulitin lang natin yung mensahe ng ating Pangulo sa ating Kongreso. Pero ako naniniwala na makikinig ang ating Kongreso sa napaka-emosyonal at napaka-passionate na panawagan ng ating Pangulo. Point to point, saan mag-i-start at mag-i-end yung linya? Yung buong linya. Hindi, ito mula Clark, ito hanggang Calamba. Yun. Napakalayo nito. 190 kilometers. Ano ba yun? But gusto mo sumakay ng airport sa Clark? Oo. Ito, wala exaggeration. Sumasakay ako. In a good day, the people of Manila, Sa Manila ako. I'll just ride Solis Solis Station. Dala ko yung maleta ko. Ang susunod kong bababaan sa loob mismo ng airport ng Clark. Hindi na ako sasakay muli. Diretso nakasubo sa Clark. So, kaya pag naipaliwanag ng maigi sa taong bayan, lalo na kami mga taga Maynila. So, kung pupunta kami ng abroad, edi magka-Clark na kami kasi isang sakay lang kami dire-diretso. I think this is about a 45-minute ride. Manila to Clark. By Less train, than 1 hour. Less than 1 hour. And you'll be in Clark. I don't know if you've seen a Clark Airport o si Secretary Vincent ang gumawa nun. But you should nagamit see ko na the most beautiful airport I've seen in the country. Yung Clark. So, magbe-beneficio talaga kami. That is from time to time. But on a daily basis, mapapakinabangan to ng mga taga Maynila. Yung ease of transport. Kasi may access na kami in the coming future, our children will have a better transport system. Yan naman yung Tutuban, amin. sir. Isipin, Tutuban, paano ba? kasama din yan. Kasama din yan sa sa- sistema. Hindi kasama sa package na ito. Okay. Ibang package. Iba yun? Pero, Naturally. sigundahan ko lang yung sinabi ni Yorme. Kunwari, sa mga kababayan natin dito, assuming may nagtatrabaho dyan sa Makati, maglalakad lang ng konti, sasakay sa Solis, bababa na sa Buendia, bababa na sa Magallanes. Napakadali. Siguro, dito mula Solis hanggang Buendia, baka baka wala pang 15 minutos. Yes, most likely. So napakadali. So ang laking bagay talaga nito. So, Malaman ng publiko. kaya talagang laking pasalamat natin sa LGU ng Maynila Mayor. Pero 32 na. Finally, gumagawa na. 2032 na itong sign. Hindi, ito tingin ko, dahil nga gumagawa na tayo ngayon, bibilis na to. Pero yung 2032, hanggang Calamba na yun. Pwede mo ihabol ng 2028 na. Pipilitin natin. Hindi pa ako makakasalita. Mga 3 years. Baka naman You're the mag-overpromise ako sa contractors inyo. behind you. Pipilitin natin. Hindi, basta lahat kasi ng our presence here is maraming requirements sa lokal. And that requirements, we will work hand in hand with the DOTR family or team. And which, I have said before, tawag ko nga, pre-approve na kayo. That's, if I may put that in right perspective, no? Pre-approve na kayo. Sort of saying the message of the city. Whatever you're gonna do here, you will have the support of the city. Whether legislation, whether acquisition of land, or anything na maitutulong namin. Traffic,
katulong na nila ngayon ang lungsod ng Maynila. Sec, dito po, more on utilities na lang ba? Ano ba yung kailangan pang i-clear sa... Dito more sa utilities. More sa utilities. In GCP ba ito, sir? Meralco? Hindi. Well, Meralco, tingin ko Meralco to. Meralco tsaka tubig sa ilalim, yung Maynila. Maynila din Meralco. Pero, alam mo, kagaya ng sinabi ko, kailangan na naman talaga sa right of way acquisition, kasama na yung relocation ng mga utilities. Kailangan nga talaga umupo rin. And I'm sure we will have the full support ng City of Maynila dito sa pagkakausap sa Meralco, pagkakausap sa Maynila. Kasi yun na naman ang kailangan. Pero by the way, ang importante uulitin ko lang, yung flood control. No? Kasi alam mo naman, no? After nung napakaganda at napakabigat na presentation ni Pangulo kahapon, talagang kailangan, hindi natin pwedeng pabayaan yung flood control. Kaya kanina napansin ko, ni Yorme, tinignan namin kagad. Ang unang tinignan ni Yorme, tinuro niya sa amin yung creek. No? Kasi malaking problema yan. So, not only are we going to double the capacity of the creek, magtatayo tayo ng dodoblihin natin yung box culvert sa ilalim ng Antipolo Street. Pero ngayon i-announce ko na merong request si Yorme na inaprobahan na natin. Yung ilalim ng Riles, kasi ang Riles natin elevated. So yung ilalim ng Riles, gagawa tayo ng dagdag pang flood control doon. At sa itaas ng flood control, gagawa tayo ng bike lane at pedestrian lane para naman yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin, mga taga Maynila sa Antipolo, hindi maganda naman silang lalakaran at na safe sa ilalim ng ating Riles. Magkakaroon niya ng bike lane, siguro may mga mini park pa yan, napopondohan ng DOTR at ibibigay natin sa city. Yep. Level sa road? Kaya mga bikers, Level sa road. Level sa road. Meron na yan. to report? 2032 yung buo na yun. Yung buo na yun. Pero tingin ko mauuna itong sa Manila eh. It's the Yorme. So mauuna. At alamin ko muna. Ayoko muna magbigay ng date kasi nga nag-uumpisa pa lang tayo. Pero mag-a-announce tayo ng date yan. Pero kampante ako, baka nga kaya ng 2028 itong sa Solis hanggang ng trip na matapos na. Mayor, paano yung traffic mo kung magwa-one way? Ay ano naman to? Feeder road lang to. Hindi naman siya katulad ditong Abad Santos. So we're gonna do the one way. Better for the equipment, for the construction group to come in with ease. So at the same manner, re-educating our mga biyahero na one way lang siya. But not to worry too much about this road being one way. Kasi it's a feeder road. Supposed to be. Paano po ang direction nun kung one way? Yan ang aralin namin mamaya ang galing. Very good. Kasi yung nag-uusapan namin sa likod. Tingnan natin yung flow. Kasi yung perpendicular road to this road, titingnan namin yung linyada. Then another one. So one block so that we can appropriate whether it is eastbound or westbound. Mayor, kung nadamay itong mga to, ilang households yung... Dami. Simula ron. So, More siguro. ano to? More than 50 houses and institution. May simbahan. Pa kami rito eh. So, yun ang na-save more than Oo. Malaking bagay yun. Saka yung disenfranchisement. Oo, yun ang pinakamatindi. Yun. Yun ang matindi. Yun ang matindi. Yun ang ulo. Roman ka na. With that, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Meron pa siya sa akin. Sige. Alam mo, hindi. Para hindi ka na bumawa ka na. Sige na. Ito na. Oo, ako, napanood ko yun. Hindi. Maganda itong ginawa ni Alam mo, Siklis. nakita naman natin, political importante. Kailangan nga talaga, desisyon na ng gobyerno. Kapag may mga area na bawal ang bembo, Kuya Junin, kasi yung mga public space, kamukha yung nakita yung mga footbridge na napakakikite, yung mga akyatan, yung mga stairway sa MRT, LRT, na dapat yun free-flowing yun kasi pag may obstruction doon, kawawa naman yung mga sumasakay. Nakita nyo naman yung ginawa ni Yorme sa Divisoria, sa Artel, sa Recto, sa ibang mga Carriedo. kalye, sa Carriedo. Kailangan nga talaga, and inspirasyon talaga natin doon, yung ginawa ni Yorme dito sa Maynila. Kaya, nung nakita ko yun for the first time ko nakita yung dun sa may northbound ng MRT 3, na meron palang mga
vendor doon na inoccupy yung mahigit kalahati na nung stairway. No? Unang nakita ko kasi yung sa footbridge lang sa MMDA. So talagang medyo sumama yung loob ko doon kasi nagbabayad po kasi kapag sila ng Sa renta. private. Sa private. Eh bakit sila nandun sa public space? Correct. Mali yun. So may violation, Aagamin natin, no? At kakausapin ko yung Metropoint. Pero buti naman, nung tinawagan sila kahapon ng leadership ng MRT3, natanggal na nila. Kaya nga kanina, nagpunta ako doon ulit bago ako pumunta dito. Natuwa naman ako, wala na yung mga vendor. so they were They were told to relocate inside the mall. pero sir, yung status nila kahapon, they were paying Metropoint. Confirmed yun. Aagamin ko ulit. I-confirm ko yun. Pero yun ang sinabi sa atin ng mga vendor kahapon. Yes. So kailangan aagamin ko. Ngayon, aagamin ko din. Saan ba sila nagbabayad? Ano ba ang stand nila? For all we know, baka nagbabayad sila. Dapat nasa loob sila. Pero Alam mo ba? lumabas sila. I don't know. So we have to find out. No? Kailangan agamin natin. Beep Imi-meet ko ang Ayaga mamaya. Kasi ang Ayaga ang may-ari ng Metropoint. So imi-meet ko sila mamayang hapon. Beep card, sir. Assurance to commuting public. So may shortage or Na-meet ko na yung big card kahapon. No, matagal ng problema to, no. So, in the next few days, naghahanap lang ako ng solusyon. Ayoko lang magsalita pa habang wala pa kaming solusyon. Pero in the next few days, may i-announce na kaming mga solusyon dito sa problema ng mga big card na talagang may shortage lalo na sa MRT3 at sa LRT1. qualify shortage? Huwag kang mabigay yung mga kababayan natin. Pero may rason dyan. May rason dyan. So, ang isa sa mga rason dyan, uunahan ko na, may mga enterprising tayong mga kababayan na nag-hoard at nagsascalper sa internet. Binebenta 300 pero ang beef card 30 pesos lang. So, kailangan din i-address natin yun kasi alam mo naman, yung iba nating mga kababayan masyadong magagaling. No, yung kagalingan nila, inaabuso naman nila yung mga kababayan natin. So, kailangan makahuli yung mga Sir, aside from that, AF Payment said yesterday na may supply sila. They have the cards, pero but why is it not in the market? aagamin natin in the next few days. And ayoko lang magsalita hanggang wala pa tayong solusyon. Kasi importante may solusyon muna tayo. Thank you. Yun muna. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ayaw niya sabihin.